thank the Sandigan Bayan Justices for exonerating me of the plunder charge against me. That means to say that I did not steal anyone, I did not steal any money, I did not receive any money. Senator Jinggoy Estrada absuelto sa kasong plunder kaugnay ng PDAP scam. Conviction sa bribery charges iaapela. Metro Manila nanguna sa may pinakamalalang traffic ayon sa isang pag-aaral. But we have to understand that ang glutathione wala siyang FDA approval yet. Hindi kompleto ang papel niya kaya hindi pa mabigyan ng approval, especially for whitening. Publiko pinapayuhan na magpakonsulta muna bago sumubok ng mga skin treatment at lightening procedures kasunod ng pagkasawi ng isang babae sa stem cell clinic sa Quezon City. City of Panabo, as of now, we are okay. We are still waiting for the declaration of the province of Davao del Norte for the state of calamity. And I believe that it will be declared today. Pagdedeklara ng state of calamity, pinag-aaralan na sa Panabo City kasunod ng mga pagbaha. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Una sa ating mga balita. Ibinabana ng Sandigan Bayan ang hatol sa plunder case laban kay Senador Jinggoy Estrada kanina kaugnay ng kontrobersyal na Priority Development Assistance Fund o PDAP scam. Absuelto ang senador sa naturang kaso. Gayunman, napatunayan naman itong nagkasala sa kasong bribery. Ito ang balita ni Dante Amento. I would like to thank the Sandigan Bayan Justices for exonerating me of the plunder charge against me. That means to say that I did not steal anyone, I did not steal any money, I did not receive any money. Acquitted, ito ang naging hatol ng Sandigan Bayan 5th Division sa kasong plunder ni Senador Jinggoy Estrada. Batay sa desisyon ng korte, pinawalang sala ang senador bunsod ng reasonable doubt. Nabigo umano ang prosekusyon na patunayan na kumita ang mambabatas ng nasa 50 milyong piso mula sa PDAP. Ang kasong plunder ay nag-ugat sa umano'y pagtanggap ni Senador Estrada ng kickbacks sa mga inilaan niyang pondo mula sa kanyang Priority Development Assistance Fund o pork barrel sa mga sinasabing ghost projects na mga peking non-government organizations ni Janet Lim Napoles. Samantala, guilty o napatunayan naman na nagkasala ang mambabatas sa kasong bribery. Pinatawan ito ng 8 taon hanggang 9 na taon at 4 na buwang pagkakakulong na may special temporary disqualification, accessory penalties ng temporary absolute disqualification at perpetual special disqualification para sa karapatang bumoto. Ikinagulat at ipinagtaka naman ni Senador Estrada ang desisyon ng korte dahil wala naman umano ito sa orihinal na kasong plunder na isinampa sa kanya. Pinagbabaya din ito ng 3 milyong pisong multa. Nahatulan din ito ng guilty ng 2 counts ng indirect bribery na may parusang mula 2 taon hanggang 3 taon, 6 na buwan at 20 araw na pagkakabilanggo. Kasama rin sa parusa nito ang suspensyon sa paghawak ng posisyon sa pamahalaan. I am so surprised since based on the information sheet, there was no bribery or indirect or direct bribery filed. Si Janet Lim Napoles naman na kapwa-akusado ni Estrada ay not guilty rin sa plunder. Pero guilty naman ng 7 counts ng corruption of public officials. Pinagbabaya din ito ng higit 29 million pesos na penalty at indemnity para sa pamahalaan ng mahigit 262 million pesos. Maghahain ng motion for reconsideration ng mambabata sa bribery conviction ito sa Sandigan Bayan. Nothing is final, okay? Okay. That is appealable. We will file the necessary motion for reconciliation before the Sandigan Bayan. Okay. And yes, I will instruct my lawyers to exhaust all legal options, all legal remedies. Kung sakaling hindi sila katigan ng Sandigan Bayan, dudulog din sila hanggang sa Korte Suprema. At dahil hindi pa pinal ang hatol, mananatiling malaya si Estrada at patuloy na gagawin ang kanyang trabaho bilang mambabatas. Ayon sa abogado nito, pag-aaralan nila kung bakit napasok ang isyu ng panunuhol. It's not yet final because we still have legal remedies to file the court. And
Actually, we don't really know why nag-bribery because from the start, none of the witnesses kasi testified that he received any money or thing. Dantiamento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Umapela sa publiko si Senator J.V. Ejercito na irespeto ang wisdom at fairness ng ating justice system matapos na iabsuelto sa kasong plunder ng Sandigan Bayan 5th Division ang kanyang kapatid na si Senator Jinggoy Estrada. Sa isang pahayag, sinabi ni Senator J.V. na ibinabana ng Anti-Graft Court ang hatol sa kaso ni Senator Estrada at hinikayat ang lahat na igalang ang desisyon ng Sandigan Bayan. Kinikilala rin ng Senado ang naging desisyon ng Korte kay Senator Jinggoy Estrada. Ayon kay Senate President Juan Miguel Zubiri, nirerespeto nila ang naging hatol ng Anti-Graft Court. At habang ang desisyon ay hindi pa final and executory, mananatili sa kanyang trabaho si Senator Jinggoy. Samantala sa isang pahayag, iginiit naman ni dating Senador at Department of Justice Secretary Leila De Lima na may matibay na ebidensya laban kay Senator Jinggoy Estrada nang isampa ang kasong plunder taong 2014. Ipinagtataka ni De Lima kung papaano napawalang bisa ang mga ebidensya laban kay Senator Jinggoy. Gayunman, katanggap-tanggap naman ang anyay desisyon ng Korte sa bribery at indirect bribery laban sa Senador. Pumalag ang Philippine National Police sa inilabas na travel advisory ng Canadian government sa pagbabawal sa kanilang mamamayan na magtungo sa Pilipinas. Ayon kay PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr., nahirang ang bansa sa isang global survey bilang ikatlo sa pinakaligtas na bansa sa Southeast Asia, kaya't hindi nila alam kung ano ang basihan ng travel advisory ng Canada. Ito ang balita ni Lea Ilagan. I don't agree because it will be unfair not only to the whole country but most especially sa lahat ng mga agencies involved, yung mga law enforcement agencies at saka lalong-lalo sa mga kapulisan natin na nagpapakahirap. They are doing their best and I think the right picture, the right appreciation should be accorded to them. Hindi makatarungan ang inilabas na travel advisory ng Canadian government sa kanilang mamamayan kaugnay sa pag-iingat na magtungo sa Pilipinas. Ayon kay Philippine National Police Chief, Police General Benjamin Acorda Jr., perception lang ito ng Canadian government. Subalit base sa mga survey, maayos ang peace and order situation ng bansa ngayon kumpara noong mga nakaraang taon. The statistics will speak for itself, no, that our crime statistics went down. Sa ating sariling bayan, we were able to get a high trust rating from the community, meaning ibig sabihin medyo nararamdaman ng ating kababayan ang kanilang safety at saka yung tiwala sa kapulisan. Sa katunayan, nahirang ang Pilipinas bilang ikatlo sa pinakaligtas na bansa sa buong Southeast Asia. With regards to the survey, global survey yon, we are the third safest country to visit in Asia. So with these statistics, I can say that nag-improve ang peace and order situation in the country. Kung pag-uusapan naman ani ang communist terrorist group, matagal nang humina ang puwersa ng mga ito. Mababa din ani ang statistics ng mga pag-atake ng local terrorist group. As far as CTGs is concerned, we have weakened our guerrilla front, so nananalo tayo dyan. LTGs, when we look at the statistics, although there was this recent MSU bombing, but in its totality, yung statistics ng mga bombing incidents bumaba rin. So, as far as CTGs and LTGs threat, mas maganda ang sitwasyon ngayon. Sa kabila ng pagtaas ng cybercrime incidents, mababa naman ang ibang krimen na nangyayari sa bansa. We have crime statistics, bumaba rin. But we must admit, yung medyo alarming is the increase on cybercrime incidents. So, I attribute this, yung talagang paglaganap ng
mga access sa internet and some services, and medyo hindi aware yung ating mga kababayan. So I would like to siguro tulong-tulong tayo dyan to promote awareness sa ating mga kababayan about the existence of these scammers kasi karamihan na cybercrimes na nakocommit are yung mga scamming, mga panloloko. Dapat aniyang maipaalam sa foreign countries, lalo na sa Canada, na hindi delikado ang magtungo sa Pilipinas. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Muling tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang patuloy na paghikayat sa mga foreign investor upang mamuhunan sa Pilipinas at makalikha ng maraming oportunidad para sa mga Pilipino. Ayon kay Pangulong Marcos, dapat matiyak ng pamahalaan na magiging magaan sa mga investor na magnegosyo sa bansa. Ito ang balita. It is my firm belief that the government should not be a yoke on the back of business, like taxing them heavily and tightly regulating their growth, making the ease of doing business a sticking point for possible investors. Hindi dapat pabigatan ang mga nais na magnegosyo sa Pilipinas. Ito ang binigyan diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng kanyang saksihan ang inaugurasyon ng 150 billion pesos expanded petrochemical manufacturing complex ng isang malaking kumpanya sa Batangas City. Ayon kay Pangulong Marcos, ang pamumuhunan na ito ay nagpapakita ng malaking kumpiyansa ng mga negosyante sa bansa. Bilang resulta, nagbubunga naman ito ng oportunidad sa mga Pilipino. This complex is more than an engineering marvel. It is one that is imbued with a national mission. It is a key plank in the manufacturing renaissance that will revitalize domestic industry and scale up competitiveness as what our Philippine Development Plan envisions. Ang naturang petrochemical complex ay nagbunga na ng 6,200 na direct at indirect jobs. Sa unang taon pa lamang ng Marcos administration, ipinahayag na ni PBBM ang kanyang pagnanais na maging magaan at maginawa para sa mga negosyante ang mamuhunan sa Pilipinas. Ilang reforma na rin ang isinulong at mga panukala na naging ganap na batas na may kaugnayan sa pagnenegosyo. Kabilang na dito ang amyenda sa Foreign Investments Act, pagpapatupad ng Green Lane sa mga strategic investments at kamakailan ay nilagdaan naman ni Pangulong Marcos upang maging ganap na batas ang Ease of Paying Taxes Act. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nag-top 1 ang Metro Manila sa listahan ng metro areas na may pinakamalalang traffic base sa resulta ng 2023 TomTom Traffic Index. Lumabas sa naturang pag-aaral na aabot sa average na 25 minutes at 30 seconds para makapag-drive ng 10 kilometers sa Metro Manila. Mas mabagal ito ng 50 seconds kumpara sa record noong nakaraang taon. Bukod pa rito, lumabas rin sa naturang traffic index na nasa 19 kilometers per hour lamang ang average speed sa Metro Manila tuwing rush hour. Bunsod dito, nasa 117 hours ang nasasayang kada taon. Bukod sa Metro Manila, kasama rin sa top metro areas na may worst traffic ang Lima, Peru, Bengaluru, India, Sapporo, Japan at Bogota, Colombia. Hindi sang-ayon ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa report ng TomTom Traffic Index 2023 kung saan ang Metro Manila ang top 1 sa ranking ng worst traffic sa metro areas sa buong mundo. Paliwanag ni MMDA Chairman Romando Artes, maaaring may kaibahan ng mga methodology o pamamaraan na ginagamit ang ibang mga bansa sa pagtukoy ng malalang traffic. Dagdag pa nito, kung tutuusin ay mabilis na nga ang traffic sa Metro Manila dahil sa EDSA carousel at mga railway system na agarang nakapagta-transport ng mga commuter. Hindi ko masabi na nag-agree ako na pinaka-worst tayo sa buong mundo kasi hindi ko naman din alam yung situation sa ibang bansa on a yearly basis. Kaya nga po gusto kong malaman ano yung methodology na na-employ
consistent ba yan sa ibang bansa. Maikli lamang ang mahigit 300 ruta sa National Capital Region na walang kahit isang nag-consolidate na mga jeepney. Ayon sa datos ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board, mahigit 600 unit lamang ng jeep ang hindi nakasama sa consolidation. Ito ang balita ni JP Nunez. Na-map out na po natin yung mga rotang ito na wala mo na-consolidate, and most of these are what we call short distance routes. Mula sa halos 1,000 mga ruta ng tradisyonal na jeep sa National Capital Region, mayroong nasa higit 300 ruta ang walang nag-consolidate na mga jeepney. Batay ito sa datos na inilabas ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB matapos ang deadline ng consolidation noong December 31. Ibig sabihin, sa mga rutang walang nag-consolidate, walang nabuong kooperatiba o korporasyon ng mga tradisyonal na jeep. Kaya simula sa February 1, wala ng mga tradisyonal na jeep na papayagang bumiyahe sa mga rutang ito. Kabilang dito ang ilang mga ruta sa Quezon City, Maynila patungong Divisoria, mga ruta sa Caloocan, Marikina at gayon din sa Pasay. Paliwanag ng LTFRB National Capital Region, mga short distance na ruta lamang ang mga ito. Katunayan nila na hindi naging maayos noon ang pagbibigay ng mga prangkisa dahil mayroong mga rutang nauulit lamang. Nakita ho natin na in Metro Manila, major thoroughfares have meron ng mga consolidated entities. Yung mga short distance routes po na wala mong nag-consolidate, meron mong longer distance routes na maaari yung sumalo po sa kanila. Mula sa higit 300 na ruta na walang nag-consolidate, hindi pa masabi ng LTFRB ang eksaktong bilang ng mga unit ng jeep na hindi nakapag-consolidate. Ngunit batay sa kanilang naunang datos, nasa higit 600 na unit lamang ng jeep sa NCR ang hindi pumasok sa consolidation. Muling binigyang diin ng LTFRB na simula sa February 1 ay talagang huhulihin na ang mga tradisyonal na jeep na hindi nakapag-consolidate. Tiniyak naman ng ahensya na hindi magkakaroon ng transport crisis dahil mayroon pa umanong ibang mga mode of transportation na masasakyan ang mga pasahero. Wala po kami nakikitang crisis. As of now, wala po kami napipintong crisis dahil po yung mga rotang yun na nabakantihan po, may mga handang mga iba-ibang modes of public transport, jeep, UV, bus. Ayon naman kay Office of the Transportation Cooperatives Chairman Andy Ortega, nakausap niya ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA at sinabing may mga nakahandang libreng sakay ang mga LGU sa NCR sakaling kapusin ng masasakyan ang mga commuter. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Posibleng magpatupad na naman ng panibagong oil price hike ang mga kumpanya na langis sa susunod na linggo. Sa inisyal na pagtaya ng ilang oil industry player, maaaring tumaas ng 50 hanggang 90 centavos per liter ang presyo ng diesel, habang nasa 75 centavos hanggang 1 peso and 15 centavos naman ang posibleng maging dagdag sa gasolina. Samantala, posible naman magkaroon ng nasa 5 centavos hanggang 45 centavos na bawas sa presyo ng kerosene. Sa Lunes, iaanunsyo ng mga kumpanya ng langis ang final price adjustment na ipatutupad sa araw ng Martes, January 23. Nag-abiso ang pamunuan ng North Luzon Expressway sa mga motorista na asahan na makararanas ng mabigat na trapiko sa bahagi ng NLEX ngayong weekend. Ayon sa NLEX Management, bunsod ito ng idaraos na 2 araw na concert sa Philippine Arena ngayong January 19 hanggang 20. Pinapayuhan ang mga motorista na planuin ng pagbiyahe upang makaiwas sa aberya. Ang mga motoristang pupunta ng Bukawe o Santa Maria, Bulacan ay inaabisuhan na dumaan muna sa alternatibong ruta sa Marilao o Tambubong exit. Tiniyak naman ng NLEX Management na magde-deploy sila
ng mga traffic personnel upang asistihan ang mga motorista. Narito naman ang mga balitang nakalap ng UNTV News Global Correspondents. Ihatid ni Jack De Ocampo mula sa Chester, United Kingdom. Jack, dyan sa United Kingdom, may suliranin din ba ng mass layoff ang ibang malalaking kumpanya? Yes, magandang araw sa dyan, Nel. Dito sa United Kingdom, kapareho na ibang bansa, problema rin yung mass layoff. Katunayan noong July 2022 at July 2023, base doon sa datos na nakalap ng isang employment law firm, tumaas ng 54% ang mga naalis sa trabaho o lumalabas na 237,017 ang natanggal kung ikukumpara doon sa nakalipas na taon na 153,635,000 ng mga empleyado. Yes, Nel. Maraming salamat, Jack De Ocampo. Ipinasa ng United States Congress. Yes, Del, ipinasa ng United States Congress ang isang spending bill upang maiwasan ang government shutdown. Inaprubahan ng US House of Representatives ang short-term funding measure 2 oras matapos ipasa ito ng Senado sa kabila ng political tensions. Hindi magkasundo ang Democrats at Republicans sa budget negotiations. Subalit dahil sa deadline at paparating na snowstorm sa Washington DC, napabilis ang approval sa bila. Tiniyak ng nalalabing Pacific allies ng Taiwan ang suporta nito sa island territory. Ito ay matapos na putulin ng Nauru ang diplomatic ties nito sa Taiwan. Ito ang balita ni Erica Luzong. Nangako ng patuloy na suporta ang Marshall Islands at Palau sa Taiwan kabilang sa nalalabing Pacific Island ties ng island territory. Kasunod ito ng pagputol ng Nauru sa diplomatic ties nito sa Taipei matapos ang isang presidential election. Ayon sa Marshall Islands, matibay at para sa kapakanan ng rehiyon ang pananatili ng ugnayan nito sa Taiwan. Matagal nang may defense at funding compact sa Estados Unidos ang Marshall Islands at Palau. Ang Tuvalu naman mayroon ding security at migration agreement sa Australia noong November. Dahil sa desisyon ng Nauru, 3 na lang ang nalalabing kaalyado ng Taiwan sa rehiyon mula sa 6 noong 2019. Sa gitna ito ng pagtindi ng kompetensya sa pagitan ng US at China para sa security ties, infrastructure at funding offers. Ang nalalabi namang 15 bansa sa Pacific Island Forum Regional Bloc mayroong diplomatic ties sa China. Erica Luzong, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagbabala ang Google CEO na si Sundar Pichai na marami pang empleyado ang maaalis sa trabaho sa gitna ng ginagawang pag-focus ng search engine giant sa bagong prioridad, kabilang na ang artificial intelligence. Ginawa nito ang anunsyo isang araw matapos na tanggalin ang nasa 100 trabahante sa YouTube. Sa kaparehong period noong nakalipas na taon, 12,000 tao ang na-layoff o katumbas ng 6% ng workforce ito. Bunso nito ng inflation at mataas na interest rates. Inilunsad ng Estados Unidos ang pang-4 na strikes laban sa Houthi targets sa Yemen. Kasabay nito, tinawag ng US ang Houthis bilang global terrorists. Ito ang balita ni Miguel Rey de Leon. Nagsagawa na pang-4 na round na strikes ang Estados Unidos laban sa Iranian-backed Houthi sa Yemen batay sa Pentagon officials. Pinunteriya ng puwersa ng Amerika ang nasa 14 na Houthi missiles na posibleng umanong gamitin sa pag-atake sa shipping sa Red Sea. Ayon sa CENTCOM, US Middle East Command, Tomahawk missiles mula sa US Navy vessels ang tumama sa Houthi sites. Ginawa naman ang strikes kasabay ng designation ng US sa Houthi bilang global terrorist.
bilang tugon ito sa ginawang pag-atake ng militants sa commercial shipping sa rehiyon. November 2023 nang sinimulan ng Houthi ang pag-atake sa merchant vessels. Bilang ganti umano ito sa ginawang military operation ng Israel sa Gaza. Miguel Rey de Leon, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tatangkain ng Japan Aerospace Exploration Agency o JAXA na makapaglapag ng spacecraft sa buwan sa pamamagitan ng Space Lander for Investigation Moon o SLIM mission. Nais ng Japan na maging panglimang bansa na makapaglapag sa rocky surface ng buwan. Sa kasalukuyan, Estados Unidos, Soviet Union, China at India pa lamang ang nakagagawa nito. Naghahanda na ang Japan's Moon Sniper spacecraft para sa makasaysayang lunar touchdown nito ating gabi ng Sabado, January 20. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Chester, United Kingdom, ako si Jack De Ocampo. Magandang gabi. May mahalagang paalaala ang mga eksperto sa publiko. Laging kumonsulta sa mga lisensyadong doktor bago sumubok ng mga injectables at skin treatments o anumang pampaganda bilang pag-iingat sa sarili. Dahil sa halip na mapaganda at mapangalagaan ng sarili, baka magresulta pa ito ng hindi kaaya-ayang pangyayari. Ito ang balita ni Gladys Tawapi. In the same manner na pagpupunta ka sa mga clinics, dapat alam mo kung sino yung mga nilalapitan mo. Kasi iba pa rin kapag licensed physicians, professionals ang mag-a-assist sa'yo, okay? Mahalagang alamin muna ang iyong medical condition bago sumubok o sumailalim sa mga skin treatment at injectables na posibleng makaapekto sa iyong kalusugan. Kaya binigyang diin ng mga eksperto ang kahalagahan ng palaging pagkonsulta sa mga lisensyadong doktor upang maiwasan at maagapan ang anumang masamang epekto o panganib na maaring makasira sa katawan. Dito sa Pilipinas, hindi aprobado ang paggamit ng intravenous glutathione o Glutadrip bilang skin lightening. Bagaman sinasabing nakakaputi ito ng balat, maaari itong makasira ng kidney o bato ng tao. Ginagamit kasi ito sa ospital bilang adjunct treatment o rescue medicine. But we have to understand that ang glutathione wala siyang FDA approval yet. Hindi kumpleto ang papel niya kaya hindi pa mabigyan ng approval, especially for whitening. Okay. Yeah, glutathione has been used widely for as an antioxidant. Kasi sabihin nila parang hindi ka tatanda. Kasi when you say antioxidant, okay, so hence it's an anti-aging, okay, medication. Now, so may mga certain indications lang na inaalaw ng FDA na pwede magamit ang glutathione, but hindi siya pa pwede na just for lightening. Kasi imagine mo, the risk is so high, tapos for the objective of para sa pagputi. Bukod dito, tiyaking di na lisensyado ang nilalapitang doktor at ang clinic na pinupuntahan na siyang magsasagawa sa treatment o procedure na iyong kukunin. Nowadays, it's very alarming eh. Nakikita natin, binibigay siya sa mga clinics, binibigay now even sa mga spas and salons. Imagine kung saan yung area, kung saan nagpapa-foot spa, doon din nagpapa-inject. And syempre pag nagpapa-inject, okay, may opening dyan. So basically, dapat this has to be done in an aseptic technique. Ibig sabihin, or in an aseptic facility. Walang any source of microorganism na po pwede. Ayon sa mga eksperto, mayroon ding panganib na mahawaan ng HIV ang isang pasyente kung hindi isang medical practitioner ang magtuturok nito o kung kaya'y gagawin ito sa isang lugar na hindi akma sa naturang procedure. Una nang inihayag ng Department of Health ang panganib na dulot ng intravenous glutathione. Ito ay matapos masawi ang isang babae na tumanggap umano ng glutathione at stem cell intravenous infusion sa isang clinic sa Quezon City na kasalukuyang iniimbestigahan na ng ahensya. IV glutathione, yes, it will whiten your skin and make you look really Caucasian, but it can damage your kidneys and kill you. Well, I'm telling you from the Department of Health, it is not safe. The FDA has not registered it for skin whitening. So if there's someone using it, it is illegal.
Gladys Tarabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tuloy na dumarami ang mga batang nadadiagnose na may autism. Ano nga ba ang mga factor kung bakit nagkakaroon ng ganito ang isang bata? Ito ang balita ni Kichi Cipriano. Ang genes at pagkakaroon ng komplikasyon sa pagbubuntis ay maaaring faktor ng pagkakaroon ng autism ng isang bata. Isa sa sintomas nito ay ang di normal na pagkilos na may kaugnayan sa neurodevelopment ng isang bata. Well, it's a developmental brain-based condition talaga po. So children are actually born with it. There are some children who manifest it later on in life, but the thing is that they have a tendency sa genes nila to have autism. I would say you go as far back as when the mother was carrying the child. So it's a genetic condition. So there's the predisposition genetically. So kung may relative to the 3rd degree in both sides who has it, there might be a tendency for the child to have it. When you have twins, the incidence is higher. When you have a sibling, the incidence is higher by 12%. Lifelong management ang kailangan at hindi biro ang atensyon na gugugulin ng isang magulang na may anak na autism. Pero hindi naman matatawaran ang galak na dulot ng mga batang ito sa atin at mga bagay na hindi natin inaakalang matututunan natin mula sa kanila. Autism is a lifelong thing, but we don't have to think that it's a death sentence. It's hard to say, but it's something that's rewarding if you put all your effort and heart into it, because you know that whatever happens, you made the most of it. And the funny thing is, these children actually also teach us something. Alamin ang iba pang detalye ukol sa autism spectrum disorder. Manood ng Doctors on TV ngayong linggo, alas 7 ng umaga, dito lang sa UNTV. Kichi Cipriano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naniniwala ang isang mambabatas na pera ng taong bayan ang ginagamit para makakuha ng pirma para sa isinusulong na People's Initiative. Gayunman, panibagong gastos din anya kung ibeberipika pa bawat isa sa mga pirma na nalikom para sa isinusulong na Charter Change o CHACHA. Ito ang balita ni Jed Neresina. Mahirap gawin ang People's Initiative. Kailangan mo ng malaking pera gastos para magawa mo yung People's Initiative. Malaking pera ang kailangan para magawa ang People's Initiative. Yan ang pahayag ni Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez. Ayon sa mambabatas, pera umano ng bayan ang ginagamit para mahikayat na pumirma ang mga tao. Pinalalabas mano ito na Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS dahil karamihan anya sa mga tao ay hindi naunawaan ang kanilang pinipirmahan. Hindi naman nila alam yun eh. Sinasabi lang, pirma ka rito, makakatanggap ka ng AICS. Ganun lang sinasabi, all over the country, ganun. Mahirap na rin anyang makontrol ito, lalo na kung ang mga taong tatanggap ay nangangailangan din ng pera. Umaasa si Representative Alvarez na mapapabisa ito kung mapatunayan na ang mga pirma ay binili o binayaran. Pag yung pirma na yan ay napapatunayan na ito ay may kapalit na pera, lalong-lalo na kapag nanggaling sa gobyerno, it may be voided. Ngunit hindi ito madali at malaki ang kailangang pera para ma-verify ang lahat ng pirma. Hiling na lang niya na sa mas mahalagang problema magamit ang nasabing pera. Mahirap nga i-verify yung signature eh. Ang hirap, panibagong gastos na naman yun. Imbis na yung pera ng gobyerno, konti lang naman, ipamigay mo doon sa mga nagugutom, walang trabaho, ginagastos mo pa dito sa ano. Hindi naman kailangan ngayon na kaagad. Nasabi rin ni Alvarez na minamadali o sinushortcut itong pagpapapirma dahil ayon sa batas kailangan muna anyang ipaunawa sa tao kung bakit kailangang baguhin ang konstitusyon. Ngunit hindi na ito nagagawa ng mga nagtutulak ng People's Initiative sa ngayon.
Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinasag na ni Vice President Sara Duterte ang katahimikan kaugnay ng napapaulat na pera kapalit ng pirma para sa People's Initiative. Sa isang pahayag, iginiit nitong patuloy itong nangyayari araw-araw sa lungsod ng Davao at sa iba pang bahagi ng bansa. Ayon sa Vice President, isa itong uri ng pananamantala sa kahirapan ng mga mamamayan at kawalan ng respeto sa karapatang magdesisyon ng malaya, walang takot o impluwensya gamit ang salapi. Nababahala rin umano ito sa travel advisory na inilabas ng pamahalaan ng Canada laban sa pagbiyahe sa ilang bahagi ng Pilipinas dahilan umano ng mga insidente ng terorismo, krimen, armadong sagupaan at kidnapping. Panawagan nito, unahing pag-usapan ang kapakanan ng mga Pilipino kaysa pagpapapasok ng mga dayuhan sa bansa. Dapat din anyang ingatan ang saligang batas. Posibleng ihinto ng Commission on Elections ang ilulunsad na voters registration para sa 2025 midterm elections upang bigyang daan ng pag-verify sa mga isinumite sa kanilang pirma para sa People's Initiative. Sa isang panayam, sinabi ni COMELEC spokesperson John Rex Lojanco na sakaling umusad ang naturang hakbang para sa charter change, hindi nila kakayanin kung pagsasabayin ang voter registration at signature verification. Sa ngayon, mayroon na umanong 600 lungsod at munisipalidad ang nagsumite ng signature forms para sa People's Initiative. Bubuo ng panuntunan ang Department of Migrant Workers katuwang ang iba't ibang ahensya kaugnay ng Seasonal Farm Worker Program sa South Korea. Ito ay matapos suspindihin ng DMW. Ang programang ito dahil sa iba't ibang sumbong ng pang-aabuso sa karapatan ng ating mga kababayan doon kung saan may 2 manggagawang Pinoy na nasawi. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Complaints such as unsafe labor conditions, underpayment of wages, overwork, and there had also been cases of deaths. We had at least 2 reported deaths. Pansamantalang pinatigil ng pamahalaan ang pagpapadala ng seasonal workers sa South Korea. Bunsod ito ng iba't ibang sumbong na natanggap ng Department of Migrant Workers na pang-aabuso sa karapatan ng ating mga kababayan na nagtatrabaho doon. Simula pa noong nakaraang taon, marami ng reklamong natatanggap ang kagawaran kaugnay ng di tamang pagpapasahod, sobrang oras ng trabaho at hindi ligtas na paggawaan. 2 seasonal worker din ang binawian ng buhay abang nagtatrabaho doon. Right now, what I can say is the 2 cases that we know of, the 2 OFWs fell ill as they were there. Well, whether or not it was work-related, para sa amin, it's already a cause for us to be concerned. Ayon sa DMW, 2 araw pagkatapos ma-deploy sa South Korea, nasawi ang isang OFW. Kaya malaking question sa kanila kung bakit pinayagan ito gayong mayroon na itong karamdaman. So, it's somewhat related to the process of recruitment, health medical exams, etc. So, we want to look into all of these things para better protected ang workers. Hindi ang na-deploy yung may sakit, and merong measures to protect and monitor them pag nagkasakit sila sa abroad and to repatriate them if they need to be medically repatriated. Dahil dito, nakipag-usap na ang DMW sa iba't ibang kaugnay na ahensya gaya ng Department of Foreign Affairs, Bureau of Immigration at maging ang Department of Interior and Local Government. Ito ay upang bumuo ng panuntunan para mabigyan ng kaukulang proteksyon ang ating mga kababayan na nagtatrabaho sa South Korea sa pamamagitan ng Seasonal Workers Program. The bottom line here is we want to invoke our fair and safe recruitment laws, which means that the recruitment of OFW should be through the DMW or through a licensed recruitment agency under a set standards of protection to ensure this welfare and protection of OFWs, meaning we review the contracts, we review the manner of recruitment, and we review the manner of deployment and monitor their stay as they work abroad.
Sa ilalim ng Seasonal Workers Program, hindi dumadaan ang kontrata sa Department of Migrant Workers, kundi direktang kausap ng isang LGU dito sa Pilipinas ang counterpart nito sa Korea. Kasama din sa plano ng DMW ang pakikipag-usap sa Korean government para makabuo ng bilateral agreement hinggil dito. Ryan Lacandale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Humupa na ang baha sa Panabo City, Davao del Norte na ilang araw ding nagpahirap sa mamamayan. Bunsod nito, umuwi na rin ang mga nagsilikas na residente. Ngunit pinag-aaralan pa rin ng lokal na pamahalaan na isailalim sa state of calamity ang lungsod. Ito ang balita ni Feg Gayapa. Nagsiuwian na po yung mga families and we're glad that the water has subsided as of the moment. Nakauwi na ang nasa 33 pamilya na inilikas kagabi sa evacuation center sa Panabo City, Davao del Norte dahil sa matinding pagbaha dulot ng malakas na pag-ulan. Batay sa datos ng Panabo City Information Office, isang pamilya na lang ang naiwan sa evacuation center. Isa sa mga tinutukoy na dahilan na pagtaas na tubig sa Lasang River ay dulot ng walang habas na pag-ulan na malapit sa binahang barangay. Bagamat nalubog sa baha ang mga bahay, wala namang naitalang casualty dahil sa pagbaha. Hindi na rin madaanan at tuluyan ng nasira ang isang substitute bridge sa barangay Little Panay dulot na rin ang nasabing pagbaha. Inaabisuhan ang lahat ng mga residente na dumaan sa dalawang alternate route via Casilac, New Malitbog at via Maduao, Lasang Purok, Mansanitas, papasok at palabas ng nasabing barangay. Samantala, pinag-aaralan na rin ng pamahalaang panlalawigan ng Davao del Norte kung isa sa ilalim sa state of calamity ang lungsod at nakatakda ring magpulong ang lokal na pamahalaan ngayong araw kaugnay nito. The city of Panabo, as of now, we are okay. We're still waiting for the declaration of the province of Davao del Norte for the state of calamity, and I believe that it will be declared today. Feg Gayapa, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Katuwang ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang Members Church of God International o MCGI upang maabot ang daily target ng family food packs na dapat ihanda. Kada araw, kinakailangan makapaghanda ng 15,000 relief packs ang ahensya. Ito ang balita ni Rosa Licos. Despite po din ng alam ko po may mga busy schedules, busy din po yung mga schedule nila, pero tuloy-tuloy po yung pagde-deploy nila ng workforce po sa amin. Nakakapag-provide po sila from Monday to Friday po, 8 AM to 5 PM po. And sobrang laking tulong po ng napapadala po ng MCGI kasi po hindi din po namin ma-achieve yung quota namin kung hindi din dahil po sa kanila. Ilang taon ng youth volunteer ng Members Church of God International para sa relief repacking operations ng Department of Social Welfare and Development o DSWD si Mervin. Isa siyang call center agent. Sa halip na ilaan ang day off niya sa pagpapahinga o pamamasyal, tumutulong siya sa paghahanda ng relief items ng pamahalaan para sa mga biktima ng kalamidad at sakuna. Yun nga po yung aral naman po sa atin, di ba? Kapag may magkakataon na makagawa po ng mabuti, i-grab po natin yun. Awat tulong naman po, off ko naman po. Salamat sa Diyos kasi isa po kami sa kabahagi na nakatulong po dun sa mga kababayan po natin na kahit paano na taguyod po yung nila, pang-araw-araw nila doon sa ganong sitwasyon po nila. Si Chilo naman ay isang grade 12 student sa Las Piñas City na paglalaanan din ng oras ang pagtulong sa paghahanda ng family food packs ng DSWD. Imbis na igala ko na lang po pag walang pasok, pumupunta na lang po ako dito. Mula Lunes hanggang Biyernes, katuwang ng
ng DSWD ang MCGI volunteers sa repacking ng food items. May kalamidad man o wala, naghahanda ng relief packs ang ahensya. Bago pa dumating sa kauna, ay nagre-repack na kami para pag dumating yung kailangan na ng family food pack, ay meron na po kami may bibigay sa maapektuhan ng kung ano mang kalamidad. Araw-araw, 15,000 family food packs ang target na maihanda ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Katuwang ang mga volunteer katulad ng MCGI Youth na aabot ng ahensya ang target relief items na maihanda kada araw. May lamang 6 na kilong bigas, canned goods at cereal drink ang bawat family food pack. Tinitiyak ang kalidad nito bago isilang kahon at i-transport sa warehouse at field offices ng DSWD. Samantala, kamakailan lamang, binigyang pagkilala ng DSWD ang MCGI dahil sa aktibo nitong pagtulong sa repacking ng DSWD family food packs. So we are really very grateful we can call them modern day heroes because these people, they would come in spite of their work. Sometimes kahit mga pagod mga yan, if we call them, they would come to us to help us during times of disasters. Palagi every time I ask them, why do you do it? Very simple. Yung act of kindness sa pamamagitan ng pagtulong. It is very important because the only way we can help each other is through these combined efforts to help the Filipino people in times of disaster. Sana wag po kayong magsasawa. Sana wag kayong mapapagod in helping us. Inaanyayahan naman ng DSWD ang iba pang mga kababayan na ilaan din ang libreng oras sa pagtulong sa mga nangangailangan sa pamamagitan ng kanilang repacking activities. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dagdag kaalaman po, nako malaking pagsubok ba ang maligo ngayon, lalo na po sa umaga. Malamig po ano. Pero wag na kayong mag-init ng tubig dahil meron pong benepisyong makukuha ang ating katawan kung tayo ay maliligo ng malamig na tubig. Narito pong ilan sa mga possible na benefits. Ang malamig na tubig ay maaring makatulong sa pagpapalit ng init po sa ating katawan. Ito ay maaaring magbigay ng pakiramdam ng kagaanan at pagpapalamig, lalo na pagkatapos ng mahirap na activity o kapag mainit ang panahon. Ang malamig na paliligo po ay maaaring makatulong sa pagtanggal ng stress. Ang lamig ng tubig ay maaaring magbigay ng relaxation sa mga kalamnan at makatulong sa pagpapababa ng antas ng stress. Ang malamig na tubig din maaaring makatulong sa pagpapababa ng pamamaga, lalo na kung mayroong pamamaga sa mga kasukasuan o iba pang bahagi ng katawan. Pagkatapos po ng pagsasanay o physical activities, ang malamig na tubig ay maaaring makatulong na pabilisin ang proseso ng paggaling ng mga kalamnan at pagbawas ng muscle soreness. Ang malamig na tubig rin ay maaaring makatulong sa pagpapababa ng pamamaga at pamumula ng mga varicose veins. Ang paliligo ng malamig na tubig maaaring mag-encourage ng mas mabuting circulation po ng dugo sa ating katawan. May ilang mga pag-aaral na nagpapakita rin na ang pagpaliligo ng malamig na tubig bago matulog maaari pong makatulong sa pagpapababa ng insomnia at pagtulong po sa pagtulog. Gayunpaman, mahalaga rin po na tandaan na ang reaksyon ng bawat tao sa malamig na tubig ay maaring mag-iba-iba. Kung meron kang mga kondisyon sa kalusugan o kung ikaw ay buntis, mahalaga na kumonsulta sa doktor bago subukan ang malamig na paliligo o anumang bagay na may kaugnayan sa pagbabago ng temperatura ng ating katawan. Sana may natutuhan po kayo at laging tatandaan, mapalad po ang tao na nakakasumpong ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Narito naman ang mga komentaryo ng ating mga kausi ngayong araw ng Biyernes.
Galing kay Rodolfo Hamtig, totoo, 101% traffic. Yan, kaugnay pa rin po ng issue ng traffic. Ayon po kay Shell NT Ligando, wala nang solusyon ang traffic na yan. Kada taon, libu-libong sasakyan ang namamanufacture ng mga company. Hindi naman nadadagdagan ang mga kalsada. Mula kay Net Pangilinan, traffic sa Pilipinas, perennial problem. Issue pa rin po ng traffic kay Nisael Hermosura. Ayon sa kanya, grabe na talaga ang traffic. Sana isa ito sa masolusyonan ng pamahalaan. Malaki na rin kasi ang nagiging perwisyo sa mga tao. Yan, lahat tayo apektado nitong traffic na to, Nel, di ba? Nabanggit kasi dun sa car manufacturing, di ba? Mas maraming na manufacture at mas maraming bumili ngayon. Base dun sa datos na ililabas yung latest, mas marami yung bumibili ngayon ng sasakyan. At ang problema kasi, may mga bumabiyahe sa pangunahing kalsada sa EDSA, mga lumang mga sasakyan na yan. So, ang nangyayari, padami ng padami yung mga sasakyan, yung volume ng sasakyan na bumabiyahe dyan. Hindi naman lumuluwag yung kalsada. Hindi naman lumuluwag yung kalsada. Kung matatandaan mo, Rosalie, isa sa nakikitang solusyon dyan ng pamahalaan, yung Skyway. Yung Skyway na... Yung Skyway, sa traffic na rin. Yung SLEX connecting NLEX na nakikita nilang dapat magiging solusyon dyan. Pero nakita naman natin medyo mabagal pa rin yung usad ng trapiko dyan sa EDSA. Dagdag pa dyan sa dami ng mga motorsiklo. Kaya sana rin, magkaroon din ng mas maraming transport system. Yung mga commuters ang makikinabang. Tsaka kasi, tama yun nga, kukulang tayo dun eh. Sa ngayon kasi, gumagawa pa, may mga katulad ng MRT Line 7, di ba? Yung subway. So ngayon, on the process tayo ng pagsasagawa ng mga mass transport system. Katulad na banggit mo, meron kasi akong na-interview na, na isang economist. Sabi niya, kasi ngayon, panahon natin, 50% ng populasyon ng Pilipinas nagtatrabaho na. Kaya meron ng pang down payment sa sasakyan, mura ang down payment ngayon ng sasakyan. So, afford ng maraming Pilipino o ng mas nakararaming Pilipino kumpara sa mga nakalipas na taon. Tsaka aminin na natin, medyo mas kakaunti kasi ngayon yung mga yung masa, yung taong bayan na tumatangkilik sa mass transportation natin. Dahil na rin sa issue ng connectivity. May mga issue tayo dyan, may mga problema tayo na ang pamahalaan sabi nila, susolusyonan nila, pero ilang taon na rin problema yan. Pero yun, given facts na yan, na talagang problema talaga kapag sinabing EDSA, talagang matraffic. Mahaba. Meron daw, may forever daw dyan sa EDSA, di ba? May forever talaga dyan. Kumalat namin. At aantabayan na natin ngayon dahil yung PUV, yung Public Utility Vehicle Modernization Program, na sa February 1, huhulihin na yung mga hindi nakapag-consolidate. Tingnan natin kung yung ba'y makakabawas ba doon sa mga bumabiyahe dyan sa pangunahing kalsada. Pero alam naman natin dyan sa EDSA, ang pinakamarami pa rin dyan, yung mga private vehicles. Yan para mas marami. At shoutout at salamat kina Shirley Delieva, Feliciano Salandanan, Joelito Tenasas. At syempre, binabati rin po natin ang ating mga usi na laging nakasubaybay, sina Catherine Soliven, Edita Trono at Stone Art. Oy, teka lang, Nel. Madali kami, lakad ka ba? May lakad sa Borong. Ayun, yun nga pala. Anong grupo ka ba? Red. Red is Solidarity. Yun nga pala sa mga kasamahan sa KDR Group of Companies, bago tayo magpaalam, wish them luck. Tama ba? O samahan nawa sa ating 2 araw na gampanin. At pagbati sa Solidarity Team. Galingan ninyo. Charity Team, Goodwill Team, at Collaboration Team. Practice. Mga kasambahay, kung may mga istorya po kayong nais balikan sa Ito Ang Balita, pwede nyo po itong muling mapanood sa aming mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click and subscribe button. Gayon din sa aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang video na nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan 13:25 na nagsasabi,
Ang matuwid ay kumakain hanggang sa kabusugan ng kanyang kaluluwa. Ngunit ang tiyan ng masama ay mangangailangan. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi.